sangkay. Nandito na naman ang sangkay niyong maingay. Another day, another Sunday. Today is my graduation day. Maaga nga ako nagising dahil graduation ni Felisa today. Syempre, hindi tayo pwedeng malate, mawala tayo sa line. Pagkagising ko nga ay nagsaing na ako. Papakainin ko nga muna si Felisa para mamaya hindi siya manghingi ng pagkain. At nakasanayin ko na nga maglagay ng suka pag ako'y nagsasaing. Kanina nga namin to hanggang mamayang gabi. Pagkatapos ginising ko na nga si Felisa, kaso iba yung nagising. Nagplansya na nga rin ako ng uniform niya dahil hindi ko nga naplansya to kagabi. Malaki pa naman yung oras namin kaya okay lang magplansya muna. At habang nagpaplansya nga ako dito, may batang magulo. Pagkatapos ko nga magplansya, ihahatid ko naman ang bunso ko sa bahay ng ate. Sakto nga at day off ng ate. Kaya iiwan ko muna ang bunso ko sa kanya. Para nga hindi na bumalik sa pagtulog ang Felisa, abay sinama ko na rin siya. Kung papabayaan ko nga lang siya mahiga, abay babalik na naman to sa pagtulog. Kita nyo naman, palbas pa lang si Mr. San. Pero kung pumasok ang ate, ay talaga naman isasama ko tong bunso ko sa school. Buti na lang talaga at day off niya. Kaya bunso, dito ka lang muna. Na maihatid na nga namin ang bunso. Dumiretso na nga kami dito sa tindahan para bumili ng swak at kape. Tapos kumuha nga lang ng itlog sa bahay ni ate. At pagka-uwi nga namin, diretso ko nang niluto ang itlog. Nang maluto nga yung itlog, pinakain ko na din si Felisa. Habang nga siya kumakain, ako naman ay nagkakape. Pagkatapos niya nga kumain, naligo naman na ako. Sa bahay nga nila ate, naligo ang Felisa. Habang nga kasi ako naghanap ng damit, pinaliguan na ng ate ang Felisa. Para ba hindi kami naman kailangan nga unahin ang anak bago ang nanay. At sa wakas, kung kailan tapos na ang klase, first time naming hindi na late. Aba naman napakaangas. Naramdaman din namin ang advance. At napil din namin ang mag-antay. Mga 5 minutes nga namin upo dito. Ayun at pinaredy na nga kami ni teacher. Buti na lang talaga at hindi kami mawawala sa pila. At hindi mawawala sa upuan ng Felisa. Nagliptin nga lang kami dito. Tas siguro na. Ganun lang kasimple. Pumili na nga kami dito. At etong dalawa, pag nagkakatabi o pag nagkikita, ay maglalaro talaga sila. Siya yung kaibigan talaga ni Felisa. Nagkakaintindihan kasi sila. Kaya ito talaga yung dahilan. Kaya ayoko malit si Felisa. Ayoko na mawala sa pila at ayoko rin mawala siya sa upuan niya. Nagmarcha na nga kami at tinatid ko na si Felisa sa upuan niya. Andito na nga mag-umpisa ang seremonya. For moving up, again, may I call on stage po, Dr. Najee Pangan and Mrs. Judy Claire C. Bautista. Hindi nga alam ni Felisa kung saan ako nakaupo. Kaya siguro dito sa part na to, hinahanap niya nga ako. Pinagmasdan ko nga lang siya hanggang sa makita niya ako. Maria Elisa Star Reader, Always Reader, Rosalie, Reader Curious, Reader Reader, Scholar, Reader Writing, Reader Body, Consciousness, Tiny Tiny, Artistic Dance, Discipline, Young Dancer, and Young Singer Award. Ang edukasyon ng bagong Pilipinas. Class of 2024-2025, my future is now you. Shape it wisely. The future is bright. Go ahead and shine. Best wishes on your next adventure. God bless. We did it. Thank you and may God bless us all. Once again, good morning and thank you. Ma'am, the Uhong Side Elementary School. Graduation nila. Good luck sa pag-grade 1 mo, Felisa. So, ayun lang. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye, mga sangkay.